Hayaan ninyong ikwento ko ang isang karanasan na nagpabago sa buong buhay ko. Nasa isang business trip sa malayo ang asawa ko. Mag-isa akong nagpunta sa ospital para sa aking regular na check-up bilang isang buntis, pero doon, nasaksihan ko ang isang eksenang dumurog sa puso ko. Nakita ko siya, ang asawa ko, na balisang-balisa, habang inaalalayan ang isang babaeng buntis na malapit ng manganak. "Doktor, tulong, manganganak na ang asawa ko." Sigaw niya. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ko. Tahimik akong tumalikod, umuwi, at gumawa ng isang desisyon. Ibinenta ko ang kondo na tinitirhan namin at iniwan ko ang kanyang ina na sinasabi niyang paralisado. "Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ko?" Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan sa Maynila. Tila ba nakikidalamhati sa akin ang kalangitan. Ang mabibigat na patak ng ulan na humahampas sa salamin ng bintana ay lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na tunog. Katulad ng buhay ko sa nakalipas na 4 na taon. Nakaupo akong tulala sa aming lumang sofa, hindi namamalayang napahawak sa aking malaking tiyan. 7 buwan na ang dinadala ko. Ang sanggol sa sinapupunan ko ay tila nararamdaman din ang kalungkutan sa bahay na ito. Walang tigil ang kanyang pagsipa, na para bang nagpapaalala sa akin ng kanyang presensya at ng sarili kong pag-iral. Sa screen ng cellphone ko, lumitaw ang 2 salitang pamilyar sa akin, "Mahal ko." Dali-dali ko itong sinagot, pilit na pinipigilan ang paghikbi at sinisikap na maging masaya ang tono ng aking boses. "Hello, mahal. Kumusta? Anong balita?" Mula sa kabilang linya, narinig ko ang malambing at malalim niyang boses. Ang boses na minahal ko sa loob ng maraming taon. Ang boses na kayang pawiin ang lahat ng aking alalahanin. "Mahal ko, kumusta kayo diyan? Hindi ba pasaway ang munting kampeon natin? Katatapos ko lang sa trabaho at tumawag agad ako para hindi kayo malungkot." Napangiti ako. Ngunit ang ngiting ito ay tiyak na mas mapait pa sa pag-iyak. "Oo, okay lang kami, Marco. Mabait naman si baby, mahina lang ang sipa niya." Si nanay, gaya pa rin ng dati. "Pinakain ko lang siya ng lugaw kanina. Ikaw, kumusta ka? Siguro mabigat ang trabaho mo dyan." Narinig ko sa weather forecast. Malakas din daw ang ulan diyan sa Cebu nitong mga nakaraang araw. Narinig ko ang mahinang tawa ni Marco, ang asawa ko, na may halong pagod. "Oo, mula pa kaninang umaga umuulan, mahal. Yung construction project, naging putikan na hanggang tuhod. Pero ayos lang. Para sa pamilya natin, titiisin ko lahat. Yung pag-aalaga mo kay nanay, at sa baby nating diyan sa bahay, napakalaking tulong na. Hay, kung nandyan lang ako ngayon, nayakap na sana kita." Nailapit ang tenga ko sa tiyan mo at napakinggan ang mga sipa niya. "Pasensya na, Maya, ha. Iniwan na naman kitang mag-isa." Ang bawat salita niya ay parang pulot sa aking pandinig. Ganoon naman siya palagi, magaling magparamdam sa akin na ako ay minamahal, at kailangan kahit na libu-libong kilometro ang pagitan namin. 4 na taon na ang nakalipas, mula nang maaksidente ang kanyang ina, si Nanay Rosa, at naparalisa mula baywang pababa. Tila ba yumukod ang mga balikat ni Marco sa bigat ng responsibilidad. Kailangan niyang asikasuhin ang gamutan ng kanyang ina, habang siya ang nag-iisang breadwinner ng pamilya. Sinabi niya sa akin, "Lalaki ako, haligi ng tahanan. Dito ka lang sa bahay. Maging mabuting manugang ka kay nanay, ako na ang haharap sa mundo sa labas." At naniwala ako. Naniwala ako sa kanyang pag-ibig, sa kanyang responsibilidad, sa lalaking pinili kong maging asawa. Naniwala ako na ang walang katapusan niyang mga business trip ay isang tahimik na sakripisyo para sa ikabubuti ng aming tahanan. "Huwag kang magsalita ng ganyan, Marco. Naiintindihan ko ang lahat. Mag-ingat ka diyan. Kumain ka sa tamang oras. Okay lang kami ng baby. Stable din ang kondisyon ni nanay, kaya magtrabaho ka ng panatag. Alam ko talagang the best ang asawa ko. Sige na, kailangan ko nang mag-meeting ulit. Tatawag ako ulit mamayang gabi, ha? Mahal na mahal ko kayong dalawa." Natapos ang tawag, at muling bumalot ang katahimikan sa kondo. Naupo akong tulala sandali. Ramdam ko pa rin ang init ng kanyang mga salita. Ngunit biglang may sumakit na matindi sa ibabang bahagi ng aking tiyan. Napangiwi ako habang hinihimas ang aking tiyan. Isang kakaiba at tumutusok na sakit. Dahil ito ang una kong pagbubuntis, labis akong nag-alala. Paano kung may mangyaring masama? Hindi. Hindi ko pwedeng isugal ang buhay ng baby ko. Malayo si Marco, kailangan kong maging matatag. Dahil doon, nagpa siya akong pumunta agad sa ospital. Pumasok ako sa kwarto, nagpaalam sa aking biyenan, kahit alam kong hindi siya makakasagot. Nagmamadali akong nagsuot ng jacket at lumabas sa gitna ng malakas na ulan.
Isang pagsubok ang paghahanap ng taxi sa ganitong panahon. Ang malamig na patak ng ulan ay humahampas sa aking mukha at ang malaki kong tiyan ay parang pabigat ng pabigat sa bawat minuto. Sa wakas, nakarating ako sa ospital. Amoy antiseptic ang hangin sa lobby. Puno ng tao ang waiting area. Kumuha ako ng numero at nakahanap ng bakanteng upuan sa isang sulok, patuloy na hinihimas ang aking tiyan. Anak, maging malusog ka, ha? Huwag mong takutin si mama. Lumubog ako sa aking pag-iisip, nang biglang napatingin ang lahat sa gulo sa may pangunahing pinto. Bumukas ang automatic glass door, at isang lalaking basang-basa ang pumasok. Kalong-kalong niya ang isang babaeng buntis din, na mas malaki pa ang tiyan kaysa sa akin at tila malapit ng manganak. Maputla ang mukha ng babae at kulubot sa sakit. Habang ang mukha ng lalaki ay nagpapakita ng matinding pag-aalala, pagkalito, at pagkataranta. Huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Nanigas ako sa kinauupuan. Parang nawala lahat ng dugo sa aking mukha. Nanlamig ang aking mga kamay at paa. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Kahit basang-basa at nakadikit ang buhok sa kanyang noo, imposibleng magkamali ako. Ang malapad at matipunong balikat na iyon, ang relo sa kaliwang pulso na kaparehong-kapareho ng ibinigay ko bilang regalo sa kaarawan niya matapos mag-ipon ng ilang buwan. Si Marco iyon, ang asawa ko. Ang lalaking kalahating oras lang ang nakalipas ay nagsabing nasa isang maputik na construction project siya sa Cebu na binabaha dahil sa ulan, para akong sinasakal. Hindi ako makahinga. 1,000 tanong ang umiikot sa aking isipan. Bakit siya nandito? Sino ang babaeng iyon? Baka nagkamali lang ako ng tingin. Pero hindi, imposibleng magkamali. Dumaan siya sa harap ko na parang bagyo. Dumaan siya sa bench kung saan ako nakatulala. Ilang hakbang lang mula sa akin, hindi niya ako nakita. Ang mga mata niyang namumula sa pagkataranta ay nakatuon lamang sa babaeng nasa kanyang mga bisig. At narinig ko ang kanyang boses, paos at basag sa takot, isang desperadong sigaw na sumira sa katahimikan ng lobby ng ospital at nagwasak sa aking puso sa 1,000 piraso. Doktor, nurse, tulong, manganganak na ang asawa ko. Tulungan niyo ang asawa ko, asawa ko, asawa ko. Ang dalawang salitang iyon ay parang martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa aking ulo, napakalinaw at napakasakit. Tinawag niyang asawa ang ibang babae. Sa mismong harapan ko, ang kanyang legal na asawa na nagdadala ng kanyang anak sa sinapupunan. Gumuho ang mundo ko. Umiikot ang lahat sa paligid ko. Ang sakit sa tiyan na kanina ko pa nararamdaman ay tila naglaho, napalitan ng ibang sakit na pumupunit sa aking kaluluwa. Akala ko ay hihimatayin ako, sisigaw, susugurin siya, at pupunitin ang maskara ng kanyang kasinungalingan. Pero hindi. Sa mismong sandaling iyon, malakas na sumipa ang sanggol sa aking sinapupunan. Tila ba sinusubukang gisingin ang kanyang ina, na nalulunod sa bangin ng kawalan ng pag-asa. Ang sipa na iyon ang nagpagising sa akin. Ang mga luhang handa ng tumulo ay biglang natuyo. Ang sakit sa aking dibdib ay naging isang blok ng yelo. Hindi ako umiyak, hindi ako gumawa ng eksena, dahil bigla kong naintindihan ang lahat ng napakalinaw. Isang perpektong dula ang itinanghal, at ako ang pinakatangang manika dito. Ang aking sakripisyo, ang aking pag-aalaga, ang aking pag-ibig, lahat ay isang malaking katatawanan. Tinitigan ko ang likod ni Marco, na nagmamadaling nagtutulak ng stretcher kasama ang mga nurse, patungo sa emergency room. Hindi siya lumingon ni minsan. Sa sandaling iyon, tuluyang namatay ang pag-ibig sa loob ko. Dahan-dahan akong tumayo. Ang sakit sa aking tiyan ay nawala na parang bula. Naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking buong katawan. Hindi na ako nagpatingin sa doktor. Tumalikod ako at naglakad palayo, dahan-dahan ngunit may katiyakan. Sumama ako sa daloy ng mga tao, lumabas ng gate ng ospital, at naglakad sa ilalim ng malamig na ulan. Umuulan pa rin, ngunit hindi ko na nararamdaman ang lamig, dahil ang lamig sa puso ko ay 1,000 beses na mas matindi. Sa isip ko, isang malamig at malupit na desisyon ang nabuo. Pinili niya ang babaeng iyon, tinawag itong asawa. Sige, kung gayon, ako, si Maya, ay gagantihan ang lahat. Ibibigay ko sa kanya ang kalayaan at kukunin ko ang lahat ng inaakala niyang pag-aari niya. Simula sa kondo na ito. Mula ngayon, ako na ang magtatakda ng mga patakaran ng laro. Umuwi ako sa bahay na dati kong tinatawag na palasyo, na ngayon ay wasak na. Huminto ang taxi sa harap ng lobby. Nagbayad ako at bumaba na parang wala sa sarili. Tumila na ang ulan. Nag-iwan ng ambon na parang alikabok ng tubig, ngunit ang lamig ay tumagos na hanggang sa aking mga buto. Wala na akong maramdaman. Hindi basa, hindi malamig. Ang mundo sa labas ay tila nahiwalay sa akin ng isang hindi nakikitang sapot.
At sa loob ng saput na iyon, ang sigaw lang ni Marco ang paulit-ulit kong naririnig. Doktor, iligtas ninyo ang asawa ko. Ang dalawang salitang iyon, asawa ko, ay mas malamig pa sa ulan ng gabing ito. Pinatigas ng mga salitang iyon ang lahat ng aking nararamdaman, nag-iwan lamang ng isang nakakatakot na kawalan. Ipinasok ko ang susi sa pinto. Ang bakal na pinto ay umingit. Sumalubong sa akin ang pamilyar na amoy ng gamot. Sa loob ng 4 na taon, ang kondo na ito ay palaging amoy ospital, amoy ng pagdurusa, kawalan ng pag-asa, at ngayon, napagtanto ko, amoy ng kasinungalingan. Lahat sa kondo na ito ay pareho pa rin noong umalis ako. Ang remote ng TV sa mesa, ang baso ko na may natirang tubig. Lahat ay tahimik, maliban sa puso kong durog na durog. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa sala. Ang blanko kong tingin ay napunta sa direksyon ng kwarto. Si Nanay Rosa, ang aking biyenan, ay nakahiga pa rin doon. Sa loob ng 4 na taon, itinuring ko siyang parang sarili kong ina. Iniwan ko ang aking pangarap na trabaho para alagaan siya sa bahay. Araw-araw, nagluluto ako ng lugaw, dinudurog sa blender, at sinusubuan siya kutsara-kutsara. Pinaliliguan ko siya, pinapalitan ang kanyang diaper, minamasahe ang kanyang mga kamay at paa. Kinakausap siya na parang naririnig at naiintindihan niya ako, para lamang hindi siya malungkot. Ginawa ko ang lahat ng iyon. Sa paniniwalang ginagampanan ko ang aking tungkulin bilang isang manugang na nakikibahagi sa pasanin ng asawang labis kong minamahal. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ang walang kilos na katawan sa kama, ang awa sa loob ko ay naglaho. Sa halip, isang malamig na hinala ang lumitaw. Posible bang wala talaga siyang alam sa lahat? Hindi ba nakikita ng isang ina ang pagbabago sa kanyang anak? Ang walang katapusang mga business trip, ang mga palusot na pinaniwalaan ko. Naniwala rin ba siya o alam niya ang lahat? Siya at ang kanyang anak. Silang dalawa ang naglaro sa dulang ito. At ako ang nag-iisang manonood, ang tangang manonood na pumapalakpak sa sarili niyang kasawian. Ang isiping ito ay parang isang makamandag na ahas na gumapang sa aking kamalayan, nilalamon ang mga huling natitirang tiwala ko. Pumasok ako sa kwarto. Mas masikip ang hangin sa loob. Tumayo ako sa tabi ng kama, matalim na tinititigan ang mukha ni Nanay Rosa. Nakahiga pa rin siya na nakapikit ang mga mata, na para bang natutulog. Ngunit may kutob ako na pinapanood niya ako sa likod ng kanyang bahagyang nakabukas na mga pilik mata. Isang kakaibang udyok ang nagtulak sa akin na simulan ang paglilinis ng kanyang kwarto. Gusto kong guluhin ang peking kaayusan na ito. Maghanap ng isang bagay, isang ebidensya sa aking lumalaking hinala. Pinalitan ko ang bedsheet, inayos ang mga damit sa aparador. Lahat ay mukhang normal. Baka masyado na akong naghihinala. Nang malapit na akong sumuko, yumuko ako para iangat ang dulo ng kutson para ayusin ito. At may naramdaman akong matigas sa ilalim ng aking kamay. Kumabog ang dibdib ko. Itinaas ko ang kutson. Sa isang tagong sulok, may isang lumang smartphone. Hindi sa akin, at hindi rin ang lumang cellphone na alam kong pag-aari ni Nanay Rosa na binili ni Marco para sa emergency. Ang smartphone na ito ay mukhang bago at naka-silent mode. Nanginginig ang aking katawan. Isang smartphone para sa isang babaeng paralisado mula baywang pababa na hindi maigalaw ang mga kamay at hindi makapagsalita. Kalokohan ito. Ang isang nakakakilabot na katotohanan ay nagsimulang mabunyag. Nanginginig ang mga kamay, kinuha ko ang telepono. Ang lock screen ay larawan ng mga bulaklak na peony. Walang password. Huminga ako ng malalim, iginalaw ang daliri sa screen. Bumukas ang telepono at gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Sa home screen, bukas ang WhatsApp application na may maraming hindi pa nababasang mensahe mula sa kontak na nagngangalang Sofia Mahal. Huminto ang tibok ng puso ko. Sofia, iyon ba ang pangalan ng babae sa ospital kanina? Binuksan ko ang chat at ang nabasa ko ay mas malupit pa sa 1,000 saksak ng kutsilyo sa puso. Ang huling mensahe ay ipinadala ilang oras na ang nakalipas. Masakit ang tiyan ko. Mukhang manganganak na ako. Dala na ako ni Marco sa ospital. Huwag kang mag-alala dyan sa bahay at bantayan mo para hindi maghinala ang asawa niya. Isa pang mensahe mula kahapon. Bukas may regular check-up na naman siya. Magkunwari kang lumala ang kondisyon mo. Huwag kang kumain ng kahit ano. Para mag-alala siya at umuwi agad para wala siyang oras gumala. At pagkatapos, duse-dusenang, daan-daang mensahe sa loob ng ilang buwan na nagbubunyag ng kanilang buong kasuklam-suklam na sabuatan. Kamusta na ang magiging mabuting manugang ni Mama? Kamusta na kayo ni Marco? Huwag kalimutang pakainin ng maayos ang apo ni Mama, ha? Nasusuka ako. Hindi ako makakain ng kahit ano. Nag-aalala si Marco. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Huwag kang mag-alala. Tangayang si Maya.
Wala siyang maiintindihan. Hayaan mo lang siyang mag-alaga sa'yo pansamantala. Kapag nanganak ka na ng lalaki, hahanap si Marco ng dahilan para paalisin siya. Doon na tayo mabubuhay ng masaya. Ang mahalaga, tandaan mo, huwag na huwag mong ipapaalam sa kanya na nakakagalaw ka. Magpanggap kang lumpo ng natural. Galingan mo ang acting mo ma. Nakasalalay sa galing mo sa pag-arte ang kinabukasan ng anak at apo mo. Binasa ko ang lahat, walang pinalampas na kahit isang salita. Bawat letra ay parang isang karayom na may lason na tumutusok sa aking laman. Ganoon pala. Lahat ay isang palabas. Ang biyenan na tapat kong inalagaan ay hindi pala tuluyang paralisado. Umaarte lang siya. Nakipagsabwatan siya sa kerida ng kanyang anak. Niloko ako, ginawang libreng katulong, ginawang tanga sa loob ng 4 na taon. Tinawag niyang magiging mabuting manugang ang babaeng iyon, habang sa mata niya, ako ay isang tanga lang, isang kasangkapan para gamitin. Itinaas ko ang aking ulo, at tinitigan ang babaeng nakahiga sa kama. Nakahiga pa rin siya na nakapikit, regular ang paghinga. Pekeng-peke, umakyat ang galit sa aking lalamunan. Gusto ko siyang sugurin, punitin ang kumot, isigaw sa mukha niya. Alam ko ang lahat, pero hindi ko ginawa. Ano ang silbi ng sampal o mura ngayon? Masyadong magaan na parusa iyon para sa ginawa nila sa akin. Ibinalik ko ang telepono sa dati nitong lugar. Inayos ang bedsheet na parang walang nangyari. Tahimik akong lumabas at isinara ang pinto. Ang kahinaan sa loob ko ay tuluyan nang nawala. Ang sakit ay naging isang nagyayelong puot. Gusto nilang maglaro. Sige, makikipaglaro ako sa kanila. Pero mula ngayon, ako na ang magtatakda ng mga patakaran. Ang dulang ito ay magkakaroon ng isang wakas na hindi nila kailanman inakala. Tumila na ang ulan sa labas ng bintana. Ngunit ang bagyo sa aking kaluluwa ay nagsisimula pa lamang. Mag-isa akong nakaupo sa madilim na sala nang hindi binubuksan ang ilaw. Ang malabong liwanag mula sa poste ng ilaw sa kalye ay pumapasok sa bintana, ipinipinta ang aking anino sa dingding, tahimik at malungkot. Hindi na ako umiiyak. Tila ba lahat ng luha ay natuyo na noong binabasa ko ang mga mensahe sa teleponong iyon. Ang pagtataksil mula sa isang tao lamang ay napakasakit na. Ngunit kapag ikaw ay pinagtaksilan ng 2 taong pinagkakatiwalaan, at minamahal mo ang iyong asawa na kasama mo sa higaan, at ang iyong biyenan na itinuring mong parang sariling ina sobra na iyon. Sama-sama nilang hinabi ang isang perpektong lambat ng kasinungalingan at ikinulong ako dito sa loob ng 4 na taon. Ang mga matatamis na alaala ng nakaraan ay sumagi sa aking isipan, ngunit ngayon, lahat ng iyon ay mapait at sarkastiko. Naalala ko ang araw ng aming kasal, nang si Marco, habang hawak ang aking kamay, ay nanumpa sa harap ng aming mga pamilya, namamahalin at poprotektahan ako habang buhay. Napakatawa-tawa. Naalala ko ang araw na ibinigay sa akin ng aking mga magulang ang isang passbook ng kanilang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Hindi malaki ang pera natin, anak, sabi ni Itay noon. Pero para ito may panghahawakan ka. Para walang makakabastos sa'yo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking mga tainga. At ginamit ko ang perang iyon para bilhin ang kondo na ito. Noong inaayos namin ang mga papeles, malambing na sinabi ni Marco, "Mahal, dapat sa pangalan nating dalawa ang titulo para malaman ng lahat na iisa tayo, na ang ating ari-arian ay pag-aari nating dalawa. Walang hiwalayan sa pagitan ng sayo at sa akin." Noong panahong iyon, naiyak ako sa tuwa. Akala ko, tapat siya. Akala ko iyon ang tanda ng pag-ibig at pagkakaisa. Ngunit ngayon, napagtanto ko na isa lamang itong hakbang sa kanyang pangmatagalang plano. Pinlano na niya ang lahat mula pa sa simula. Gusto niyang gawing legal ang kanyang karapatan sa ari-arian na binili mula sa pinaghirapan ng aking mga magulang. Tumayo ako, naglakad papunta sa bintana, at tiningnan ang tahimik na kalye sa ibaba. Mula sa isang mahinang babae na laging nabubuhay para sa iba, nagbago ako. Naramdaman ko ang isang malamig na kalupitan na lumabas mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Sila ang nagturo sa akin nito. Ginawa nilang isang babaeng lobo ang isang tupa. Hindi ko nahahayaang pagsamantalahan nila ang aking kabaitan at sakripisyo. Babalikan ko ang lahat ng sa akin. Walang pag-aalinlangan, kinuha ko ang aking cellphone. Mabilis na hinanap ng aking daliri ang isang pangalan sa contacts. Huminto ako sa isang pangalan na hindi ko akalaing kakailanganin ko. Mang Herman, broker. Si Mang Herman ay isang kilalang fast-track na real estate broker sa aming lugar. Sabi-sabi, anumang kondo na mapunta sa kanyang mga kamay ay mabebenta ng mabilis, ngunit may kamahalan ang kanyang serbisyo, pareho sa komisyon, at sa presyo ng pagbebenta na karaniwang mas mababa sa market value. Dati,
Iniiwasan ko ang mga taong tulad ni Herman. Ngunit ngayon, siya lang ang makakatulong sa akin. Kailangan ko ng cash. Sa lalong madaling panahon, bago maghinala si Marco, pinindot ko ang call button. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang paos na boses ng isang lalaki. Hello, sino to? Huminga ako ng malalim. Ang aking boses ay napakakalmado at malinaw, walang bahid ng panginginig. Mang Herman, magandang hapon po. Si Maya po ito, may-ari ng Condo Unit 15 sa Menara Sendana. Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tila sinusubukang alalahanin ni Herman kung sino ako. Pagkatapos ay tumawa siya. Oh, Maya, naalala ko na, asawa ni Marco, di ba? Anong meron, Ining? Balita ko, sweet na sweet kayo. Bakit biglang gusto mong magbenta agad? Ayokong magpaliwanag. May personal na dahilan po ako. Kailangan kong maibenta ito sa loob ng 45 oras, cash. Kaya niyo po bang ayusin? Muling katahimikan. Sa pagkakataong ito, halos marinig ko ang pag-ikot ng mga ngipin ng pagkalkula sa kanyang katahimikan. Isa siyang matandang soro. Naamoy niya ang aking pagkaapurahan at alam niyang ito ang pagkakataon para babaan ang presyo. 48 oras. Ineng, nagbibiro ka ba? Hindi ito pagbebenta ng nilagang mani. Maliban na lang kung ano po. Maliban na lang kung papayag ka sa napakagandang presyo. Ang market price ng kondo mo ngayon ay nasa 10 milyon piso. Pero kung gusto mo ng cash sa loob ng 48 ang oras, ang presyo ay magiging 10 milyon piso. Walang labis, walang kulang. 2 milyong piso para sa bilis. Payag ka? 8 milyon. Nawalan ng 2 milyong piso. Iyon ang pawis at luha ng aking mga magulang. Sumakit ang puso ko, ngunit biglang sumagi sa isip ko ang imahe ni Marco na sumisigaw sa ospital. Iligtas niyo ang asawa ko. Ano ang halaga ng 2 milyong piso kumpara sa malupit na pagtataksil na ito? Kailangan ko ng kalayaan. Kailangan ko ng paghihiganti. At ang 8 milyong piso na ito ang aking panimulang puhunan para sa isang bagong buhay at para isagawa ang aking plano. Payag ako, matigas kong sagot. 10 milyon. Pero may isa akong kondisyon. Sabihin mo, lahat ng transaksyon ay dapat manatiling lihim. Lalo na sa asawa kong si Marco. Sabihin mo sa bibili na mayroon akong special power of attorney mula sa kanya para sa lahat ng gawain. Pwede ba? Malakas na tumawa si Herman sa kabilang linya. Maliit na bagay. Ihanda mo lang ang mga dokumento. Ako na ang bahala sa iba. Bukas, alas 4 ng hapon, pumunta ka sa opisina ng notaryo sa 3rd floor. Huwag kalimutan dalhin ang original na titulo at ang iyong ID. Papasok ang pera sa account mo kapag natapos na ang pirmahan. Sa joint account namin, dagdag ko. Isang ideya ang pumasok sa isip ko. I-transfer sa joint account namin. Tila nagulat si Herman ngunit pumayag. Okay, ikaw ang bahala. Hanggang bukas. Ibinaba ko ang telepono. Nanlambot ang aking katawan. Isang malaking sugal, ang ginawa ko. Ibinenta ko ang aking bahay, ang aking nakaraan, ngunit hindi ako nagsisisi. Ito ang unang hakbang tungo sa pagkamit ng hustisya, para sa akin at sa aking anak. Sila mismo ang pumilit sa akin na gawin ito. Kaya, huwag ninyo akong sisihin sa aking kalupitan. Lumingon ako at tiningnan ang kwarto ni Nanay Rosa. Nakahiga pa rin siya doon, patuloy na ginagampanan ang kanyang papel bilang isang kaawa-awang may sakit. Mapakla akong ngumiti. Ma, malapit nang matapos ang inyong palabas. Ang manugang ninyong ito ay naghahanda ng isang sorpresa na hindi ninyo kailanman pinangarap. Ang susunod na 46 na oras ang magtatakda ng aking kapalaran. Ang plano ay nabuo na. At hindi ako dapat magkamali, kahit isang beses. Habang si Marco, ang aking asawa, ay nagbabantay sa ospital, inaalagaan ang kanyang asawa, at ang kanilang anak, sa bahay. Ang kanyang legal na asawa, ay tahimik na nagsasagawa ng isang malaking pagtakas. Kinabukasan ng umaga, mas maaga akong nagising kaysa karaniwan. Walang pagod na nararamdaman, tulad ng isang buntis. Walang sakit sa likod. Tila ang puot ay naging pinakamabisang pain reliever. Naghanda pa rin ako ng almusal, nagluto ng lugaw, pinunasan, at pinalitan ng damit si Nanay Rosa na parang walang nangyari. Kailangan kong gampanan ang papel ng isang mapagmahal na manugang, hanggang sa huli. Tinitigan ako ni Nanay Rosa ng kanyang mga matang walang magawa, ngunit alam kong sa likod ng maskara ng karamdaman na iyon ay nakatago ang kasiyahan at pang-aalipusta. Siguradong iniisip niyang tanga ako, hindi namamalayan ang palabas nila ng kanyang anak. Nay, kailangan ko pong umalis ngayon, may aasikasuhin lang ako. Baka gabihin ako ng uwi, sabi ko habang sinusubuan siya. Naghanda na po ako ng tanghalian at tubig sa tabi ng kama.
Kung may kailangan kayo, pindutin nyo lang po yung bell. Laging bukas ang cellphone ko. Siyempre, kasinungalingan iyon. Tinanggal ko na ang baterya ng bell kagabi. Habang nagsasalita ako, tumunog ang cellphone ko. Si Marco. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pandidiri. Pinilit kong kumalma at sinagot ang tawag. Hello, Marco. Maya, pasensya na. Sobrang busy kahapon, hindi ako nakatawag sa'yo. Ang boses ni Marco ay pagod, ngunit may tono ng kagalakan na hindi maitago. Siguro, ligtas nang naipanganak ng kanyang asawa. Kumusta dyan sa bahay? Okay lang ba si nanay? Lagi niyang tinatanong ang tungkol sa kanyang ina. Palaging tungkol sa kanyang ina. Isang anak na napakabuti, kaya't handang lokohin ang kanyang asawa, makipaglaro sa kanyang ina para gawing alipin ng asawa. Oo, okay lang si nanay, huwag kang mag-alala. Ang trabaho mo, kumusta? Kailan ka uuwi? Sinadya kong itanong. Baka ilang araw pa, mahal. May napakahalagang meeting dito, hindi pwedeng iwan. Konting tiis na lang, ha? Uuwi ako na may dalang pasalubong para sa'yo at sa baby natin. Mahalagang meeting. Nakakatawa. Siguro meeting tungkol sa pangalan ng bagong panganak na sanggol. Okay lang, Marco. Sanay na ako. Asikasuhin mo na lang ang trabaho mo. Huwag mo kaming alalahanin. Ibinaba ko ang telepono. Umakyat ang pagduduwal dahil sa pandidiri sa aking lalamunan. Tinapos ko agad ang aking ginagawa. Nagsuot ng maayos na damit at naglagay ng kaunting makeup para pagtakpan ang pagod. Bago umalis, sumulyap ako muli sa kwarto ni Nanay Rosa. Muli siyang pumikit. Alam kong nakikinig siya. Eksaktong 4:00 ng hapon, nasa harap na ako ng opisina ng notaryo. Naghihintay na si Mang Herman kasama ang isang mag-asawang nasa katanghalian, mukhang sila ang bibili. Tinitigan nila ako na may awa. Siguro sinabi ni Herman na kailangan ko ng pera para sa pamilya. Tumango lang ako sa kanila. Mabilis na natapos ang lahat ng pormalidad. Profesional talaga si Herman. Inihanda na niya ang lahat ng dokumento mula sa deed of sale hanggang sa peking special power of attorney na may peking pirma ni Marco. Kailangan ko lang pumirma at mag-thumb mark. Tiningnan ng notaryo ang spa at pagkatapos ay tumingin sa akin. Talaga pong nasa malayo ang asawa ninyo at hindi makakapunta. Kumabog ang dibdib ko. Pero mabilis kong kinontrol ang sarili. Hinimas ko ang aking malaking tiyan at malungkot na ngumiti. Opo, sir. Kailangan niyang magtrabaho para sa pamilya. Malubha rin po ang sakit ng biyenan ko, kaya ako na po ang nag-aasikaso ng lahat. Ang aking mga salita, suportado ng aking malaking tiyan, ay nag-alis ng lahat ng kanyang pagdududa. Tumango siya na may simpatya at itinatak ang kanyang selyo. Tapos na ang lahat. Mula sa opisina ng notaryo, pumunta ako sa bangko kasama ang mga bumili. Inilipat nila ang buong 8 milyong piso sa aming joint account. Lumitaw ang notifikasyon mula sa bangko sa screen ng aking cellphone. Isang pondo na nagkakahalaga ng PHP 8 milyong.000 ay pumasok sa iyong account. Ang mga numerong iyon ay dumaloy sa aking katawan na parang kuryente. Hindi lamang ito pera. Ito ay kalayaan, kapangyarihan, kasangkapan para bumuo ng bagong buhay at isagawa ang aking paghihiganti. Ngunit hindi doon natapos ang plano ko. Nagpasalamat ako sa mga bumili at agad na lumapit sa ibang teller. Sa aming joint account, mayroon ding time deposit na nagkakahalaga ng 800,000 piso. Iyon ang perang naipon ko mula sa iba't ibang sideline sa loob ng ilang taon. Sabi ni Marco, hayaan mo lang diyan para sa mga hindi inaasahang gastusin. Well, dumating na ang hindi inaasahang gastusin na iyon. Miss, gusto ko sanang i-withdraw ang lahat ng pondo mula sa depositong ito. Ibinigay ko ang passbook at ang aking ID. Tiningnan ako ng teller at pagkatapos ay tiningnan ang data sa system. Paumanhin po, ma'am. Pero joint account po ito. Ayon sa patakaran, kailangan po ng pirma ng parehong may-ari ng account para sa pag-withdraw ng pondo. Inaasahan ko na ito. Muli kong ginamit ang parehong alas. Ang aking boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Miss, pakiusap. Nasa malayo po ang asawa ko, hindi makakapunta. Nasa ICU po ang biyenan ko. Kailangan ng pera agad para sa operasyon. Pakiusap, tingnan niyo po, baka may ibang paraan. Pinaghirapan ko po ang perang ito. Kung hindi ko magagamit ngayon, delikado po. Mukhang nalito ang teller. Tinawag niya ang kanyang superior. Matapos ang isang madamdaming paliwanag mula sa akin, suportado ng katotohanang kalalabas ko lang mula sa isang malaking transaksyon, sa wakas ay tinulungan nila ako. Pinapirma nila ako ng isang waiver na nagsasabing ako ang mananagot sa lahat ng legal na responsibilidad. Walang pag-aalinlangan, pinirmahan ko ito. Makalipas ang ilang minuto, ang 800,000 pisong cash
kasama ang 8 milyon mula sa pagbebenta ng kondo, ay nasa aking lihim na account na. Natumalang kando na, makaling kasi, na binuksan ko noon pa isang account na nasa pangalan ko lamang, Maya de la Cruz. Tiningnan ko ang balanse sa aming joint account. Ilang daang piso na lang ang natira. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Marco, kinuha mo ang pag-ibig at tiwala ko, at kinuha ko ang lahat ng pera mo at ang bubong sa ibabaw ng iyong ulo na labis mong ipinagmamalaki. Tignan natin kung paano ka ituturing ng iyong mahalagang asawa kapag wala ka ng kahit ano. Sa round na ito, ako ang nanalo. Paglabas ko sa bangko, para akong ibang tao. Ang hindi nakikitang pabigat na dumadagan sa akin sa loob ng maraming taon ay tila nabunutan. Ang kalangitan, pagkatapos ng ulan ay napakaliwanag at bughaw. Hindi ako umuwi agad. Hinayaan ko ang sarili kong maglakad-lakad, langhapin ang hangin ng kalayaan. Pumasok ako sa isang mamahaling mall na dati ay dinadaanan ko lang, habang malungkot na tinitingnan ang mga display. Bumili ako ng ilang magagandang maternity dress, bumili ng pinakamahusay na gamit para sa aking magiging anak. Hindi ko na tiningnan ang mga presyo, hindi na nag-alinlangan. Ang pakiramdam na ito ay napakasarap. Matapos masiyahan sa pamimili, nag-arkila ako ng isang maliit na delivery truck, oras na para sa huling yugto. Pagbalik ko sa bahay, madilim na. Ang kondo ay tahimik. Pumasok ako nang hindi binubuksan ang ilaw at dumiretso sa aming kwarto. Inilabas ko ang 2 pinakamalaking maleta at nagsimulang mag-empake. Kinuha ko lamang ang mga gamit ko, damit, dokumento, ilang alaala mula sa aking mga magulang at lahat ng may kinalaman sa sanggol. Ang mga litrato ng kasal, mga regalo mula kay Marco, lahat ay iniwan ko. Ayokong magdala ng kahit anong magpapaalala sa akin sa kasuklam-suklam na panlolo kong ito. Habang nag-eempake ako, mula sa kabilang kwarto ay narinig ko ang isang mahina at paos na boses. Maya? 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 Boses iyon ni Nanay Rosa. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, narinig ko siyang sumubok magsalita, siguro dahil nauuhaw o siguro dahil sa takot na maiwang mag-isa ng matagal. Huminto ako, huminga ng malalim, at pumasok sa kanyang kwarto, binuksan ang ilaw. Nakahiga si Nanay Rosa sa kama, malapad ang mga matang nakatingin sa akin. Sa kanyang tingin, mayroong isang bagay na parang pakiusap. Ngunit ang nangingibabaw ay ang pagmamataas at ang tonong naguutos ng isang taong sanay na pinagsisilbihan. May kailangan po kayo, Nay? Tanong ko nang walang emosyon. Tubig, tubig, hirap niyang sabi. Mahinahon akong nagsalin ng isang basong tubig, nilagyan ng straw, at itinapat sa kanyang bibig. Uminom siya ng matakaw. Pagkatapos, muli siyang nag-utos. Iangat, iangat mo ako, masakit ang likod ko. Iniisip pa rin niyang tanga ako. Ang kanyang alila. Tinitigan ko siya ng matalim, at isang malamig, sarkastikong ngiti, ang sumilay sa aking mga labi. Tila nagulat siya sa aking kilos. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkalito. Masakit ang likod. Ulit ko. Sa tingin ko po, Nay, oras na para umupo kayo ng mag-isa. Napapansin ko, nitong mga nakaraang araw, lalo kayong lumalakas. Nakakagalaw na rin po ang mga kamay at paa ninyo, di ba? Nagbago ang mukha ni Nanay Rosa. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot at pagpanik. Nauutal siya. Ano? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Hindi maintindihan. Tumawa ako. Isang malamig na tawa na umalingaw-ngaw sa buong silid. Kung gayon, hayaan mong ipaliwanag ko. Kamusta na ang magiging mabuting manugang ni Mama? Hayaan mo lang si Maya na mag-alaga sa iyo pansamantala. Galingan mo ang acting mo, Ma. Nakasalalay sa galing mo sa pag-arte ang kinabukasan ng anak mo. Pamilyar ba kayo sa mga linyang ito, Nay? Kinout ko ang mga mensahe mula sa kanyang lihim na telepono, salita por salita. Sa bawat pangungusap ko, lalong namumutla ang mukha ni Nanay Rosa. Sa huling pangungusap, ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Binuksan niya ang kanyang bibig, nanginginig ang kanyang katawan hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa nabunyag na ang kanyang pagkukunwari. Paano? Paano mo? Alam ko na. Lumapit ako sa kama, yumuko sa kanyang tainga, at bumulong para marinig niya ang bawat salita. Sa mundong ito, walang sikretong hindi nabubunyag. Nay, maganda ang palabas ninyo ng anak ninyo, pero oras na para ibaba ang kurtina. Itinuwid ko ang aking katawan, at tinitigan siya sa huling pagkakataon. Sa kanyang mga mata ngayon, hindi na takot, kundi nag-aalab na puot. Gusto niyang tumalon, sugurin ako, ngunit tila dahil sa sobrang tagal ng pag-arte, hindi na sumusunod ang kanyang katawan. Oh, may balita po ako para sa inyo. Sabi ko na parang wala lang, naibenta ko na po itong kondo.
Bukas darating na ang bagong may-ari, kaya mas mabuti kung magsimula na kayo ng iyong minamahal na anak na maghanap ng bagong matitirhan. Ang kapal ng mukha mo. Sigaw niya sa galit na walang magawa. Makapal man o hindi, malalaman ninyo. Nagkibit balikat ako. Mula ngayon, tawagan niyo na lang po yung magiging mabuting manugang ninyo, si Sofia, para magpakain at magpalit ng diaper ninyo. Sigurado akong mas aalagaan niya kayo kaysa sa akin. Paalam na po, Nay. Ang tanga ninyong manugang ay nagpapaalam na. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod ako at umalis ng hindi lumilingon. Sa likod ko, narinig ko ang mga mura, ang tunog ng nabasag na plato. Tila tinipon niya ang natitirang lakas para magwala, pero wala akong pakialam. Kinaladkad ko ang 2 maleta palabas ng pinto. Dumating na ang truck na inorder ko. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang bahay na ito, na puno ng kasinungalingan at sakit. Mula ngayon, wala nang kaugnayan sa akin ang bahay na ito. Pumasok ako sa truck, iniwan ang bulok na nakaraan, at isang babaeng nagsisimula ng bayaran ang presyo ng kanyang intriga. 3 araw ang lumipas, bumalik si Marco mula sa kanyang business trip sa Cebu. Sa katunayan, iyon ay 3 araw na ginugol niya sa tabi ni Sofia at ng kanilang bagong silang na anak sa isang mamahaling maternity hospital. Pakiramdam niya, siya ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Isang anak na lalaki, ang kanyang tagapagmana, ay isinilang na, at sa bahay, isang masunurin at tapat na asawa, ang naghihintay sa kanya, nag-aalaga sa kanyang matandang ina. Ang kanyang plano ay perpekto na. Kapag medyo lumaki na ang anak ni Sofia, hahanap siya ng tamang dahilan, siguro'y akusahan si Maya na baog o mag-provoke ng away at mag-file ng annulment. Ang kondo na nakapangalan sa kanilang dalawa ay tiyak na hahatiin. Gamit ang perang iyon, kasama ang suporta mula sa pamilya ni Sofia, ang kanyang kinabukasan ay mukhang maliwanag. Sumisipol siya habang dala ang isang malaking bag ng pasalubong, kabilang ang ilang pagkain mula Cebu na binili niya sa airport para magmukhang kapani-paniwala. Inilarawan niya sa isip kung gaano kasaya si Maya na sasalubungin siya, kung gaano siya kaabala sa pagtatanong ng balita at pagluluto ng paborito niyang pagkain. Sa pag-iisip nito, napangiti siya nang may kasiyahan. Napakagaga talaga ng babaeng iyon, napakadaling lokohin. Ipinasok niya ang susi sa pinto, ngunit hindi ito nakalak. Kumunot ang kanyang noo, nakaramdam ng kaunting kaba. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Ang tanawin na sumalubong sa kanya ay nagpatigil sa kanya. Walang laman ang kondo. Sa sala, walang sofa, walang TV, walang mesa at upuan. Lahat ay naglaho, tanging mga bakas sa sahig ang natira na nagmamarka kung saan dating nakatayo ang mga miwebles. Sa pagpanik, tumakbo siya sa kanilang silid tulugan. Walang laman din. Ang aparador ay bukas na bukas. Wala ni isang damit ni Maya. Ang kanyang vanity table ay walang laman. Lahat ng bakas niya ay nabura na para bang hindi siya kailanman umiral dito. Maya, Maya, nasaan ka? Sigaw niya sa takot. Tanging ang alingawngaw ng sarili niyang boses ang sumagot. Parang isang baliw, tumakbo siya sa kwarto ng kanyang ina. Bukas ang pinto at doon, isang mas nakakakilabot na tanawin ang naghihintay sa kanya. Ang kanyang ina, si Nanay Rosa, ay nakahiga sa nag-iisang hospital bed na natira sa walang lamang kwarto. Gulo-gulo ang buhok, gusot ang damit, payat ang mukha, at lubog ang mga mata. Nang makita siya, humagulgol ang kanyang ina. Nay, anong nangyari? Nasaan si Maya? Tumakbo si Marco sa kama, hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Umalis, umalis siya. Hirap na sabi ni Nanay Rosa sa gitna ng kanyang mga hikbi. Alam na niya ang lahat. Ibinenta niya itong kondo, anak, iniwan niya tayo. Ibinenta ang kondo. Ano ang sinasabi mo, Nay? Hindi makapaniwala si Marco. Paano niya maibebenta iyon? Nakapangalan din sa akin ang kondo na ito. Hindi ka ba nagkakamali? Sa sandaling iyon, ilang tao ang pumasok sa apartment. Isang dayuhang lalaki na sinundan ng ilang manggagawa. Tiningnan ng lalaki si Marco at ang kanyang ina nang may inis. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo sa kondo ko? Kondo mo? Baliw ka ba? Kondo ko to, sigaw ni Marco. Nagkibit balikat ang lalaki at naglabas ng isang folder mula sa kanyang bulsa. Ito ang deed of sale. Pinanotaryo. Binili ko ang kondo na ito kay Maya de la Cruz, asawa mo. 3 araw na ang nakalipas. Ngayon ako dumating para sa turnover at simulan ang renovation. Pakiusap, lisanin ninyo ang lugar na ito. Kailangan naming magtrabaho. Inagaw ni Marco ang dokumento. Bawat letra sa papel ay parang kutsilyo na tumutusok sa kanyang mga mata. Pirma ni Maya. Selyo ng opisina ng notaryo. Isang special power of attorney na may peking pirma niya. Lahat ay legal.
Pakiramdam niya ay yumanig ang lupa sa ilalim niya. Nahihilo siya. Ang babaeng iyon, ang babaeng laging niyang itinuturing na tanga at masunurin, ay niloko siya ng husto. Ibinenta niya ang kondo, kinuha ang lahat ng pera, at naglaho. Hindi, imposible ito. Papatayin ko siya. Umungol siya na parang isang nasugatang hayop. Kinuyumos ang deed sa kanyang kamay. Nawalan ng pasensya ang bagong may-ari. Tinawag niya ang kanyang mga manggagawa. Bilis, buhatin niyo ang kama palabas. Subukan niyo. Nanlisik ang mga mata ni Marco, handang makipag-away. Ngunit mabilis siyang hinawakan ng dalawang matipunong manggagawa. Walang maraming salita, binuhat nila ang hospital bed, kung saan patuloy na umiiyak si Nanay Rosa at dinala ito palabas sa koridor. Ilang personal na gamit ng kanyang ina, ay basta na lang itinapon sa labas. Wala nang nagawa si Marco kundi tumingin ng walang magawa habang ang kanyang ina ay pinalayas sa kalye na parang isang lumang muebles. Isinara ang pinto ng kondo sa kanyang harapan, winakasan ang lahat ng kanyang ilusyon. Nakatayo siya sa labas, sa tabi ng kanyang lumpong ina sa isang hospital bed na nakatiwangwang. Nawala na sa kanya ang lahat, bahay, pera, at ang asawang kanyang minaliit. Ang galit at kahihiyan ay bumalot sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at galit na tinawagan si Maya. The number you have dialed is currently not in service. Ang malamig at walang pakialam na boses ng operator ang sumagot, na para bang nang-aasar sa kanyang kabiguan. Dumating ang gabi, kinulayan ng itim ang tahimik na kompleks, ang dilaw na ilaw mula sa mga poste ay nagbibigay liwanag sa isang kaawa-awang tanawin. Si Marco at ang kanyang ina. Nandoon pa rin sila, sa tabi ng hospital bed na nakatiwangwang sa bangketa. Ang mga dumaraan ay nagtuturo ng may pag-usisa. Ang ilan ay umiiling na may awa, habang ang iba ay ngumingisi matapos malaman ang katotohanan tungkol sa pamilyang ito mula sa bagong may-ari. Ang kahihiyan ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa balat ni Marco. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kahihiyan at kawalan ng magawa. Tumigil sa pag-iyak si Nanay Rosa, ngunit nanginginig ang kanyang katawan sa lamig at takot. Marco, nilalamig ako. Maghanap ka ng matutuluyan, anak. Tiningnan ni Marco ang kanyang ina, pagkatapos ay sa paligid. Napagtanto niyang hindi siya maaaring maupo dito magpakailanman. Kailangan niyang maghanap ng pansamantalang matutuluyan. Ngunit saan pupunta? Sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, hindi. Hindi niya hahayaang makita siya sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Nagngangalit ang mga ngipin, kinuha niya ang natitirang pera sa kanyang pitaka. Tinulungan niya ang kanyang ina na tumayo at dinala ito sa isang murang motel sa isang makitid na eskinita. Maliit ang kwarto, maalingsangan, at amoy amag. May mantsa ang bedsheet, may lumot ang mga dingding. Kung ikukumpara sa kanilang maluwag na kondo, impyerno ang lugar na ito. Inihiga ni Marco ang kanyang ina sa kama, kinumutan ng manipis na kumot. Tiningnan ni Nanay Rosa ang kwarto, at muling tumulo ang kanyang mga luha. Bakit? Bakit naging ganito, anak? Dahil lahat ito sa kanya, dahil lahat ito sa kanya. Tahimik si Marco. Bumagsak siya sa isang upuan, hawak ang kanyang ulo. Hindi ngayon ang oras para maghanap ng sisisihin. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Paulit-ulit niyang tinawagan si Maya, ngunit boses lang ng operator ang sumasagot. Nagpadala siya ng mga mensahe ng mura, banta, pakiusap, ngunit walang tugon. Si Maya ay tila nilamon ng lupa. Kumalam ang kanyang tiyan sa gutom. Napagtanto ni Marco na wala pa siyang kinakain mula nang dumating. Tiningnan niya ang kanyang ina. Nakahiga rin siyang mahina at gutom. Lumabas siya at bumili ng 2 pinakamurang kanin na nakabalot sa dahon mula sa kalapit na karinderya. Sinubuan niya ang kanyang ina. Hindi pa kailanman naging ganito kapait ang pagkain. Ilang subo lang ang kinain ni Nanay Rosa at umiling, hindi pumapasok. Naalala ko ang lugaw na gawa ni Maya. Sa pagkarinig ng pangalan ni Maya, muling kumulo ang galit sa loob ni Marco. Oo, ang babaeng iyon ang may gawa kung bakit sila ganito. Ngunit ang galit ay hindi magbabago sa katotohanan. Halos maubos na ang pera sa kanyang pitaka, sapat lang para sa ilang araw pa sa butas na ito. Kailangan niya ng pera, napakaraming pera, para makaupa ng disenteng lugar para sa kanyang ina, para umupa ng isang nurse, para sustentuhan si Sofia at ang kanilang bagong silang na anak. Oo nga pala, mayroon pa siyang si Sofia. Siya ang kanyang huling pag-asa. Galing si Sofia sa isang mayaman na pamilya. Tiyak na hindi siya iiwan nito sa ganitong sitwasyon. Pupuntahan niya ito, ikukwento ang lahat. Dadalhin niya ang kanyang ina para pansamantalang manirahan sa mamahaling kondo ni Sofia. Sigurado siyang makukumbinsi niya ito. Ang isiping iyon ay nagdala ng kaunting pag-asa sa gitna ng kadiliman.
Nay, magpahinga ka lang dito ha. Aalis lang ako, may aasikasuhin. Babalik din ako agad, sabi niya kay Nanay Rosa. Isinuot niya ang kanyang jacket at sumakay ng taxi papunta sa mamahaling condo complex kung saan nakatira si Sofia. Nakatayo sa harap ng pinto ng apartment, huminga siya ng malalim, sinusubukang ayusin ang kanyang damit at ekspresyon ng mukha upang hindi magmukhang sobrang kaawa-awa. Pinindot niya ang doorbell. Bahagyang bumukas ang pinto. Sa may pintuan, nakatayo si Sofia na nakasuot ng sutlang damit pantulog. Medyo pagod ang kanyang mukha ngunit mayabang pa rin. Nang makita si Marco na gusgusin at pagod, kumunot ang kanyang noo. Saan ka ba galing? Mukha kang galing sa basurahan. Buong araw kitang tinatawagan. Iyak ng iyak ang bata. Mag-isa ko lang siyang inaalagaan. Dali-daling pumasok si Marco. Isinara ang pinto sa kanyang likuran. Hinawakan niya ang kamay ni Sofia. Puno ng desperasyon ang kanyang boses. Sofia, may malaki tayong problema. Nawala sa akin ang lahat. Anong ibig mong sabihin na nawala ang lahat? Magsalita ka nga ng malinaw. Inalis ni Sofia ang kanyang kamay ng may inis. Nauutal at lumuluha. Ikinuwento ni Marco ang lahat. Kung paano nalaman ni Maya ang lahat. Kung paano niya lihim na ibinenta ang kondo, kinuha ang lahat ng pera, at naglaho, iniwan siya kasama ang kanyang lumpong ina na walang kahit isang kusing sa kalsada. Habang nagsasalita siya, ang magandang mukha ni Sofia ay lalong dumilim. Ang unang pag-aalala ay napalitan ng galit at pang-aalipusta. Nang matapos si Marco, malamig na sinabi ni Sofia, "So ngayon, mahirap ka na at wala na ang kondo na iyon." "Oo, pero huwag kang mag-alala. Ididemanda ko siya. Hindi siya makakatakas." Sinubukan siyang pakalmahin ni Marco. "Ngayon, kailangan ko ng tulong mo. Ang nanay ko. At nasa isang nakapandidiring motel siya ngayon. Pwede ko ba siyang dalhin dito ng ilang araw? Ilang araw lang hanggang sa makahanap ako ng bagong matutuluyan." Nang marinig iyon, malakas na tumawa si Sofia, matinis at nangaasar. "Ano ang sabi mo? Dalhin ang lumpo mong ina dito. Marco, nababaliw ka na ba?" Nanlisik ang kanyang mga mata. "Hindi mo ba nakikita? Kagagaling ko lang sa panganganak. Napakaliit pa ng baby. Ang kondo na ito ay lugar ko para magpahinga. Lugar kung saan malinis na lalaki ang anak ko. At gusto mo itong gawing ospital, gawing nursing home. Sino ang mag-aalaga sa kanya? Maglilinis, magtatapon ng dumi niya. Ako o ikaw? Ako. Ako ang gagawa ng lahat. Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano," utal ni Marco. "Ikaw ang gagawa." Pang-uuyam ni Sofia. "Sino ngayon ang maghahanap ng pera para sa akin at sa anak natin? O nagpasya ka ng maging full-time nurse?" Marco, gaano ako nagkamali sa pagkakilala sa'yo? Akala ko matalino ka, maabilidad, kayang magbigay ng disenteng buhay sa amin. Yun pala, isa ka lang talunan, na hindi man lang kayang kontrolin ang sarili mong asawa. Hinayaan mo siyang lokohin ka, at ngayon na wala ka ng kahit ano, gusto mong kumapit sa akin. Bawat salita ni Sofia ay parang saksak ng kutsilyo sa kanyang puso. Natigilan siya. Ito ba ang babaeng minahal niya, na para sa kanya ay pinagtaksilan niya ang kanyang asawa? Nasaan na ang malambing at masunuring dalaga? Sa kanyang harapan ngayon ay nakatayo ang isang mapagkalkula at malupit na nilalang. "Sofia, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Ginawa ko ang lahat ng ito para sa inyo, para sa amin." Sumitsit si Sofia. "Huwag mo kaming gamiting dahilan. Kung hindi ka nangako na hihiwalayan mo ang asawa mo, hahatiin ang kondo, at bibigyan kami ng malinaw na status, hindi ko ipapanganak ang batang ito. At ngayon, walang bahay, walang pera. Ano ka? Isang walang kwentang lalaki na may matandang lumpong ina bilang pabigat. Sa tingin mo kailangan ko ng ganyang pabigat?" Ang maskara ay natanggal na. Ang tunay na mukha ni Sofia ay malinaw na nakikita. Hindi niya ito kailanman minahal. Minahal niya ang pera at ang kinabukasan na ipinangako ni Marco. "Ano ngayon ang gagawin mo?" Tanong ni Marco na nanginginig ang boses. "Ano ang gagawin ko? Ayusin mo ang sarili mong problema." Itinuro ni Sofia ang pinto. "Ngayon, umalis ka na at huwag ka nang magpakita dito. Ang buwanang sustento para sa bata ay i-transfer mo sa account ko bawat buwan. Kung walang pera, mag-ingat ka. Gagawa ako ng gulo. At yung nanay mo, dalhin mo siya kung saan mo gusto. Huwag na huwag mong iisiping tumapak pa sa kondo na ito. Alis." Sa mga salitang iyon, itinulak niya si Marco palabas at isinara ang pinto. Ang tuyo at walang awang tunog ng kandado ang naging tuldok sa kanilang relasyon at sa huling pag-asa ni Marco. Nakatayo siyang tulala sa harap ng malamig na pinto. Pakiramdam na siya ang pinakatangang tao sa buong mundo, ang pinakakatawa-tawang payaso.
Ipinagpalit niya ang lahat para sa isang ilusyon. At ngayon, ang ilusyon na iyon ay gumuho. Binigyan siya ng isang malakas na sampal. Wala na siyang natira. Wala na talaga. Habang si Marco ay nalulunod sa putik ng pagtataksil at kawalan ng pag-asa, sa ibang lugar, libu-libong kilometro mula sa Maynila, ang aking buhay ay naging isang pangarap. Pinili ko ang Palawan, ang magandang isla ng mga Diyos, upang magsimulang muli. Sa isang maliit na bahagi ng pera, mula sa pagbebenta ng kondo, bumili ako ng isang mamahaling apartment na may tanawin ng dagat sa El Nido. Tuwing umaga sa paggising ko, nakikita ko ang pagsikat ng araw, sa ibabaw ng asul na dagat at naririnig ang alon. Ang kapayapaang ito ay isang luho na hindi ko kailanman inakala. Hindi na ako ang mahina at masunuring si Maya, nagbago na ako. Pinutol ko ang aking mahabang buhok sa isang maikling at modernong gupit. Hindi na ako nagsusuot ng madilim at lumang damit. Ang aking aparador ay puno ng mga nakaistilong maternity dress, komportable at eleganteng damit. Natutunan kong mahalin ang aking sarili, isang bagay na nakalimutan ko na sa loob ng maraming taon. Araw-araw, naglalakad ako sa tabi ng dalampasigan, nilalanghap ang sariwang hangin ng dagat. Nag-enroll ako sa isang yoga class para sa mga buntis, natututong makipag-ugnayan sa aking sanggol at ihanda ang kanyang pagsilang. Nagluluto ako ng masarap at masustansyang pagkaing hindi para sa iba, kundi para sa aking sarili at sa aking sanggol. Ang halaga ng pera sa aking account ay nagbigay sa akin ng ganap na seguridad, ngunit hindi ko ito winawaldas. Alam ko ang halaga nito at pinamamahalaan ito ng may katalinuhan. Karamihan ay idineposito ko para sa pangmatagalan. Ito ang magiging pondo para sa edukasyon ng aking anak. Sa isang bahagi nito, nagsimula akong mag-aral tungkol sa pamumuhunan sa real estate at stocks. Gusto kong ang pera ang magtrabaho para sa akin na tinitiyak ang isang matatag na hinaharap para sa amin. Ngunit hindi ibig sabihin na kinalimutan ko na ang nakaraan. Hindi. Gabi-gabi, habang nakahiga mag-isa sa maluwag na apartment, minsan ay bumabalik ang mga alaala ng pagtataksil, ngunit hindi na ito masakit. Sa halip, ito ay naging isang paalala, isang motibasyon upang mabuhay ng mas mahusay, upang maging mas masaya. Nag-hire ako ng isang pinakamahusay na private detective agency sa Maynila. Ang kanilang gawain ay simple. Bantayan ang bawat galaw ni Marco at Nanay Rosa at i-report ang lahat ng detalyado sa akin. Gusto kong malaman, gusto kong makita ng sarili kong mga mata, ang pagkasira ng mga taong yumurak sa aking buhay, hindi ito paghihiganti. Ito ay isang paraan upang isara ang nakaraan magpakailanman. Ang mga ulat mula sa mga detective ay regular na dumarating sa aking email, kumpleto sa mga larawan at video. Binabasa ko ito ng mahinahon, na para bang nanonood ng isang tragicomedy. Nakita ko ang mga larawan ni Marco, na nakaupong tulala sa tabi ng kama ng kanyang ina sa bangketa. Nakita ko kung paano niya dinala ang kanyang ina, sa isang maruming motel. Napanood ko ang video kung saan minumura siya ni Sofia at pinalalayas na parang isang asong kalye. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Isang mapait na kabalintunaan lamang. Kung sino ang nagtanim ng hangin, siya ang aanihin ng bagyo. Sa pagtingin sa mga larawang iyon, naisip ko ang aking mga pinili. Marahil maraming magsasabi na malupit ang aking ginawa, iniwan ang aking biyenan, ngunit wala sila sa aking posisyon. Hindi nila alam kung ano ang pakiramdam na saksakin sa likod ng mga taong pinakamalapit sa iyo. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi sa walang hanggang pasensya, kundi sa katapangan na putulin ang isang cancer sa kanyang buhay, gaano man ito kasakit. At ipinagmamalaki ko na mayroon akong lakas ng loob, na gawin ito na bumangon mula sa abo na kasing lakas ng isang phoenix. Pinatay ko ang laptop, lumabas sa balkonahe, hinayaan ang hangin ng dagat na haplusin ang aking mukha. Ang aking anak sa sinapupunan ay muling sumipa ng mahina. Napangiti ako, inilagay ang kamay sa aking tiyan. Anak ko, ang mundo sa labas ay maaaring puno ng bagyo at panlilinlang, ngunit huwag kang matakot. Palaging nandito si Mama. Bubuin ni Mama ang ating sariling mundo. Isang mundo na mayroon lamang kapayapaan at pagmamahal. Ang paninirahan sa isang murang motel ay isang pagpapahirap para kay Marco at sa kanyang ina. Dahil sa maalinsangang silid, lalong lumala ang kalagayan ni Nanay Rosa na mahina na. Ang mga bed sore sa kanyang likod ay nagsimulang magnana, namaga, at mabaho. Halos hindi na siya kumakain, nakahiga lang at umuungol sa sakit. Si Marco, matapos ang pagkabigla sa pagtataksil ni Sofia, ay tila nawalan na ng lahat ng sigla sa buhay. Hindi na siya ang maayos at kumpiyansang lalaki. Naging malungkot siya at madaling magalit. Araw-araw, kailangan niyang alagaan ang kanyang ina, maglinis ng dumi, punasan ang katawan, pakainin,
Lahat ng bagay na dati ay hindi niya ginagalaw, lahat ng bagay na sa tingin niya ay tungkulin ni Maya. Ang kanyang kawalan ng kasanayan at pasensya ay nagpalala sa lahat. Madalas niyang natatapon ang lugaw, marahas na nagpapalit ng diaper, na lalong nagpapahirap sa kanyang ina. Ang pisikal na pagod at pinansyal na pressure ay nag-umpisa ng magpabaya siya sa kanyang ina. Umaalis siya sa umaga, sinasabing maghahanap ng trabaho. Sa katunayan, naglalakad-lakad lang siya sa mga kalye at umiinom para makalimot sa problema. Iniiwan niya si Nanay Rosa mag-isa sa mabahong kwarto na may isang bote ng tubig at isang pirasong tuyong tinapay. Sa mga sandali ng kalungkutan at sakit, nagsimulang magbalik tanaw si Nanay Rosa. Naalala niya ang mga araw na kasama niya si Maya. Naalala ang mainit na lugaw na malambot at tamang-tama ang timpla na matiyagang sinusubo ni Maya araw-araw. Naalala ang komportabling pakiramdam kapag pinupunasan ni Maya ang kanyang katawan ng maligamgam na tubig na may essential oil. Naalala kung paano itinutulak ni Maya ang kanyang wheelchair sa koridor para makalanghap ng sariwang hangin, nagkukwento ng mga nakakatawang bagay. Lahat ng iyon ay itinuring niyang isang ordinaryong obligasyon ng isang manugang. Hindi siya kailanman nagpasalamat, hindi siya binigyan ng magandang tingin, at lihim pang pinagtatawanan ang kanyang katangahan. At ngayon lang, matapos mawala ang lahat, napagtanto niya kung ano ang nawala, nawalan siya ng isang manugang, na mas mabuti pa sa kanyang sariling anak. Ang huling pagsisisi ay nagsimulang kumain sa kanya, mula sa loob. Umiyak siya. Luha ng pagsisisi at kawalan ng magawa. Nagkamali siya. Siya at ang kanyang anak ay gumawa ng isang malaking pagkakamali nang minaliit at yurakan nila ang kabaitan ni Maya. Ngunit huli na ang lahat. Dumating na ang parusa. Masakit at hindi maiiwasan. Samantala sa Palawan, nakatanggap ako ng isa pang ulat mula sa detective na may mga larawan ni Nanay Rosa na nakabaluktot sa isang maruming kama na may mga nakakakilabot na bed sore. Sa pagtingin sa mga larawang iyon, wala akong naramdaman. Walang awa, walang kasiyahan, kundi isang pagkaunawa na ito ang lohikal na katapusan. Kung ano ang kanilang itinanim, iyon din ang kanilang aanihin. Sila mismo ang sumulat ng trahedyang katapusan ng kanilang buhay. Ako ay isang manonood lamang sa isang dula na alam ko na ang katapusan mula pa sa simula. Ang detective na inupahan ko ay hindi lamang nagmamanman kay Marco at sa kanyang ina, kundi nagsasagawa rin ng isa pang mahalagang gawain, pagkolekta ng impormasyon tungkol kay Sofia at sa kanyang kapaligiran. May kutob ako na ang isang babaeng mapagkalkula at tuso na tulad niya ay hindi maaaring maging simple lang, at hindi nagkamali ang kutob ko. Isang hapon habang nagbabasa ako ng libro sa balkonahe, isang urgent na email ang pumasok mula sa detective agency. Ang subject, nakakagulat na katotohanan. Dahil sa pag-usisa, binuksan ko ito. Sa loob, may isang detalyadong ulat at isang file na naka-attach. Ang ulat ay nagsasaad na, sa panahon ng pagmamanman kay Sofia, natuklasan nila ang kanyang madalas na lihim na pakikipagtagpo sa ibang lalaki. Ang lalaking ito ay mukhang isang preman, puno ng tattoo, at tila isang kriminal na personalidad. Ang kanilang relasyon ay hindi mukhang ordinaryo. At ang pinakamahalaga, ang bagong silang na anak ni Sofia ay walang pagkakahawig kay Marco. Dahil sa hinala, ang mga detective, gamit ang isang propesyonal na pamamaraan, ay nakakuha ng sample ng buhok ng sanggol mula sa isang suklay sa ospital at isang sample ng buhok ni Marco mula sa motel. Dinala nila ito para sa isang DNA test sa isang kilalang laboratorio. Ang naka-attach na file ay ang resulta ng test na iyon. Nanginginig ang aking kamay habang kiniklik ang file. Isang PDF na dokumento ang bumukas. Nag-scroll ako sa dulo, sa bahagi ng konklusyon. Ang mga letra ay tila sumasayaw sa harap ng aking mga mata. Batay sa isinagawang pagsusuri ng DNA, si Marco Santos ay hindi ang biological na ama ng bata. Natigilan ako. Kahit na may hinala na ako, ngunit nang ang katotohanan ay inilahad sa aking harapan, nabigla pa rin ako. Si Marco ay hindi ang ama ng bata. Siya ay isang payaso lamang, isang gatasan na lantarang pinagsamantalahan. Si Sofia at ang kanyang kasintahan ay naglaro ng isang malaking dula para lokohin siya. Ginamit nila ang kanyang tiwala at pagnanais na magkaroon ng isang anak na lalaki upang gawin siyang isang perpektong ATM at panangga. Tumawa ako, mapait at sarkastiko. Tunay ngang, what goes around, comes around. Ang taong nanloloko ng iba ay sa huli mas malupit na naloloko. Pinagtaksilan ako ni Marco para sa isang ilusyon, at ngayon, ang ilusyon na iyon ay gumuho, nag-iwan ng isang pangit at kahiyahiyang katotohanan. Nawalan siya ng asawa, bahay, pera, at ngayon, lumalabas na ang anak na labis niyang ipinagmamalaki ay hindi pala sa kanya. Matagal akong nakaupong tulala.
Iniisip kung ano ang gagawin ko sa impormasyong ito. Maaari ko itong balewalain, hayaang mabuhay si Marco sa kamangmangan. Magbayad ng sustento para sa anak ng iba. Pero hindi, masyadong magaan iyon. Gusto kong maramdaman niya ang naramdaman ko. Ang pakiramdam ng pagtataksil. Ang pakiramdam na gumuho ang buong mundo mo. Ang parehong pakiramdam na ipinadama niya sa akin noong araw na iyon sa ospital. Inattach ko ang file ng resulta ng DNA test sa isang bagong email, ang tatanggap, Marco Santos. Hindi ako nagsulat ng kahit isang salita. Minsan, ang katotohanan mismo ang pinakamatulis na sandata. Pinindot ko ang send. Ang isang nakamamatay na suntok ay ipinadala na. At alam kong wawasakin nito ang natitirang bahagi ng pagkatao ni Marco. Natanggap ni Marco ang email ng hating gabi. Nakaupo siya sa isang murang internet cafe, walang layuning nagbabrowse para pumatay ng oras matapos ang isa pang araw ng walang bunga na paghahanap ng trabaho. Isang notifikasyon ng bagong email mula sa isang hindi kilalang address ang lumitaw. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Walang text, isang file lang na naka-attach. Na-download niya ito at binuksan isang resulta ng DNA test. Sa una, hindi niya naintindihan, ang kanyang mga mata ay dumaan lamang sa mga komplikadong terminong siyentipiko. Ngunit pagkatapos, ang kanyang tingin ay huminto sa huling linya ng konklusyon. Possibility of paternity is excluded. 10 beses niyang binasa ang pangungusap, bawat salita ay parang martilyo sa kanyang ulo. Hindi, imposible ito. Ito ay isang biro. Gawa-gawa lang ito ni Maya. Pineke niya ang dokumentong ito para maghiganti. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimulang umusbong ang pagdududa. Naalala niya ang mga lihim na tawag sa telepono ni Sofia. Naalala kung paano hindi niya pinapahawakan ang cellphone nito. At naalala niya ang sanggol. Oo, hindi nga kamukha niya ang sanggol. Isang bulag na galit ang kumulo sa loob niya. Malakas niyang sinuntok ang keyboard na nagpalingon sa lahat sa internet cafe. Wala siyang pakialam. Tumakbo siya palabas, pumara ng taxi, at dumiretso sa bahay ni Sofia. Kailangan niyang makakuha ng paliwanag. Kinalampag niya ang pinto. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ito ni Sofia na may inis na mukha. Bakit ka kumakalampag na parang maniningil ng utang? Walang imik na pumasok si Marco at inihagis ang resulta ng DNA test sa mesa. Ano to? Ipaliwanag mo. Hindi ko anak yan, di ba, Sofia? Tiningnan ni Sofia ang papel at bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Nagkrus siya ng braso at mapanghamong ngumiti. Oo, hindi mo anak. So ano ngayon? Ang walang galang na pag-amin na iyon ay nagpatulala kay Marco. Niloko mo ako. Niloko, pang-uuyam ni Sofia. Hindi kita tinutukan ng kutsilyo. Ikaw mismo ang naniwala. Sino ang may kasalanan kung ganyan ka katanga? Sobrang gustong magkaanak ng lalaki kaya't hinayaan ang sariling maloko. Sisihin mo ang sarili mo. Hayop ka. Umungol si Marco. Inagaw ng galit ang kanyang katinuan. Sumugod siya kay Sofia, itinaas ang kamay para sampalin. Ngunit hindi niya ito nahawakan. Mula sa silid tulugan, lumabas ang isang matangkad at malaking lalaki, ang lalaking may tattoo, nakapareho ng nakunan ng mga detective. Gago ka, sasaktan mo ang babae ko. Ungol ng lalaki habang pinapatunog ang mga buto ng kanyang daliri. Umatras si Marco sa takot. Ikaw, sino ka? Ako ang ama ng bata. Masaya ka na. Ngisi ng lalaki. Salamat sa pag-aalaga sa kanila, ha? Tanga. Ngayon, pwede ka nang umalis. Niloko ninyo ako. Sumitsit si Marco, tinuturo sila ng nanginginig na daliri. Oo, niloko ka namin. So ano ngayon? Sabi ni Sofia sa mapang-uyam na tono. Ang isang tulad mo na iniwan ang buntis na asawa para sa isang kerida ay nararapat lang diyan. Ngayon, lumayas ka na. Mahal, paalisin mo na yan. Ang kasintahan ni Sofia, walang maraming salita, ay sumugod kay Marco gamit ang kanyang mga kamao. Walang lakas si Marco para lumaban. Binugbog siya, sinipa, kinaladkad palabas ng apartment na parang isang sako ng basura at itinapon sa koridor. Isinara ang pinto, nakahiga si Marco sa sahig, duguan. Masakit ang kanyang buong katawan, ngunit ang pisikal na sakit ay walang-wala kumpara sa sakit sa kanyang puso. Siya ay niloko ng malupit at kahiyahiya. Nawalan siya ng lahat dahil sa isang palabas kung saan siya ang isang kaawa-awang payaso. Kinaladkad ang sarili pabalik sa motel, mukhang isang buhay na patay si Marco. Binuksan niya ang pinto, at isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanyang ilong. Tiningnan niya ang kama. Ang kanyang ina, si Nanay Rosa, ay nakahiga ng walang kilos. Basa ng ihi ang kanyang bedsheet. Ang sugat sa kanyang likod ay nag-impeksyon, naglalabas ng dilaw na likido.
Mataas ang kanyang lagnat, nagdedeliryo, at patuloy na tinatawag ang kanyang pangalan. Nay, Nay, tumakbo si Marco, palapit sa kanya sa takot. Hinawakan niya ang noo nito mainit na parang baga. Ang kanyang sugat ay nagka-impeksyon. Napagtanto niyang kung hindi niya agad dadalhin ang kanyang ina sa ospital, mamamatay ito. Pinasan niya ang payat na katawan ng kanyang ina, at tumakbo sa kalye, pumara ng taxi, at dumiretso sa pinakamalapit na ospital. Sa ER, pagkatapos ng pagsusuri, isang doktor ang matigas na nagsabi, ang pasyente ay may matinding dehydration at sepsis dahil sa impeksyon sa bedsore. Kritikal ang kanyang kondisyon, kailangang ma-admit agad. Pakiayos ang administrasyon at bayaran ang down payment. Nanginginig ang boses ni Marco na nagtanong, magkano po, magkano ang gastos? Ang down payment ay 100,000 piso. Ang mga susunod na bayarin ay depende sa paggamot, 100,000 piso. Ang halagang iyon, para kay Marco ngayon, ay isang imposibleng numero. Sa kanyang bulsa, ilang daang piso na lang ang natira. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Nagsimula siyang tinawagan ang kanyang mga mabubuting kaibigan na dati niyang kasama sa mga party. Ngunit nang marinig ang hiling na pautang, lahat ay naghanap ng dahilan. Mayroong asawa ang may hawak ng pera, mayroong kalulugi lang sa investment. Tinawagan niya ang mga kamag-anak, ngunit pareho lang ang resulta. Kumalat na ang balita tungkol sa kanyang kahihiyan. Walang gustong makipag-ugnayan sa isang taong wala ng kahit ano. Dagdag pa ang reputasyon bilang isang taksil. Sa kawalan ng pag-asa, bumagsak si Marco sa isang bench sa koridor ng ospital. Ano ang gagawin niya? Hahayaan bang mamatay ang kanyang ina? Hindi niya kaya, pero saan hahanap ng pera? Sa kalagitnaan ng pagkatulala, walang layuning nag-scroll siya sa social media, at doon niya nakita. Isa sa kanyang mga kaibigan ang nag-share ng isang post mula sa page ng isang mamahaling international hospital. Ang post ay may pamagat na, "Welcome to the world, our little angels." At sa gitna ng mga larawan ng mga cute na bagong silang na sanggol, may isang larawan na nagpatigil sa kanya. Ako iyon, si Maya. Nakaupo ako sa isang hospital bed, ngunit hindi isang malamig na bakal na kama, kundi isang mamahaling silid na parang hotel. Nagniningning ako at maganda, na may maikling modernong gupit, manipis na makeup, at masayang nakangiti habang karga ang isang mataba at malusog na sanggol na lalaki, nakabalot sa isang malambot na sutlang kumot. Ang caption sa ilalim ng larawan ay nagsasabing, "Congratulations to Miss Maya and Baby Lucas. Wishing mother and son a healthy and happy life." Lokasyon, Siloam International Hospital, Palawan Branch. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa isip ni Marco. Si Maya, isang anak na lalaki, isang 5-star hospital, Palawan, at ang mahigit mangibing milyong piso. Ang larawan ay naging isang malupit na kaibahan. Habang siya at ang kanyang ina ay nasa bingit ng buhay at kamatayan, isa sa kritikal na kondisyon, ang isa ay walang pera para sa pagpapagamot. Ako, na kanyang iniwan, ay nabubuhay ng marangya at masaya kasama ang aking anak. Isang nakakabaliw na inggit at puot ang bumalot sa kanya. Ang perang iyon ay dapat sa kanya. Ang kaligayahang iyon ay dapat sa kanya. Hindi niya ito hahayaan. Tumayo siya. Namumula ang mga mata. Mayroon siyang layunin. Pupunta siya sa Palawan. Gamit ang huling natitirang pera, bumili si Marco ng pinakamurang tiket ng bus papuntang Palawan. Isang nakakapagod na paglalakbay na halos 24 na oras, ngunit sa kanyang isip, iisa lang ang nasa isip niya. Si Maya at ang kanyang maraming pera, iyon ang kanyang tanging pag-asa. Hindi na ako ang dating Maya na magpapanik at magtatago. Ngayon, ako na ang may kontrol sa laro. Gusto ko siyang harapin, ngunit mula sa isang posisyon ng lakas. Sa araw ng kanyang pagdating sa Palawan, umulan, isang malakas, at bigla ang ulan na para bang nagluluksa, sa masamang kapalaran ng isang taksil. Nakatayo ako sa ikalawang palapag, sumisilip mula sa likod ng kurtina. Nakatayo siya sa harap ng gate ng aking bahay, isang kaawa-awa, at nakakatawang tanawin na may gusgusin, payat, at basang-basa na damit. Nakatayo lang siya roon na parang multo, naghihintay. Hindi ako agad lumabas. Hinayaan ko siyang maghintay. Basang-basa sa ilalim ng ulan, nararamdaman ang lamig na tumatagos sa kanyang mga buto, nararamdaman ang kawalan ng pag-asa na kumakain sa kanyang kaluluwa. Gusto kong maranasan niya ang naranasan ko, noong maraming taon na naghihintay sa kanyang tawag, sa kanyang atensyon, sa gitna ng kalungkutan. Pagkatapos ng mahabang panahon, nagpasya akong magpakita. Hindi ako lumabas na naglalakad. Lumabas ako sakay ng aking bago at mamahaling sasakyan. Gusto kong makita niya ang pagkakaiba sa aming dalawa. Ngayon, ako ang may-ari ng aking buhay.
At siya ay isang talunan lamang sa gilid ng kalsada. Nang dahan-dahang bumukas ang malaking bakal na gate at nagsimulang lumabas ang aking puting kotse, si Marco, na parang isang nalulunod na kumakapit sa dayami, ay tumakbo sa harap, hinarangan ang daan. Nagsimula na ang kanyang inihandang palabas. Maya, Maya, ako to, huminto ka, pakiusap, huminto ka. Biglang huminto ang sasakyan ilang sentimetro mula sa kanya. Mahinahon kong ibinaba ang bintana at tinitigan siya sa mata. Ang aking tingin ay kasing lamig ng yelo. Anong ginagawa mo dito? At doon, lumuhod siya sa gitna mismo ng ulan. Isang kilos na hindi ko kailanman inakala. Ang mayabang at kumpiyansang lalaki na dati kong asawa ay nakaluhod ngayon sa aking harapan. Sinimulan niyang iuntog ang kanyang ulo sa basang aspalto. Ang mapurol na tunog ng pag-untog ay desperado. Ang ulan ay humalo sa kanyang mga luha at marahil sa dugo mula sa kanyang nasugatang noo. Maya, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi ako tao. Pwede mo akong saktan, murahin, gawin ang lahat, pero pakiusap, iligtas mo ang nanay ko. Nag-aagaw buhay siya sa ospital. Sabi ng doktor, kung walang pera, hindi siya mabubuhay. Nawala na sa akin ang lahat. Hindi ko kayang mawala pa ang nanay ko. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Pahiram lang ng kaunting pera. Maging alipin mo ako. Ibabalik ko lahat. Pakiusap, sa huling pagkakataon, para sa mga taon nating pinagsamahan, para sa anak natin. Umiiyak siya, nagmamakaawa. Sinusubukang buhayin ang mga alaala. Ang mga damdaming akala niya ay natitira pa sa akin. Itinapon niya ang huling natitirang dignidad niya. Ngunit para sa akin, ang kanyang palabas ay isang awkward na komedya. Nasa loob ako ng kotse, mahinahong pinapanood ang kanyang pag-arte. Hindi ako lumabas, hindi ko siya binigyan ng payong. Hinayaan ko lang siyang lumuhod sa ilalim ng malamig na ulan. Hinayaan kong tapusin niya ang kanyang papel. Nang paus na ang kanyang boses sa pag-iyak, nagsalita ako. Ang aking boses ay malinaw ngunit mas matalas pa sa kutsilyo na tumagos sa ulan. Sinabi mong nagkamali ka. Saan ka eksaktong nagkamali? Dahil ba sa pakikiapid habang buntis ang asawa mo at mag-isang nag-aalaga sa lumpo mong ina? O dahil sa kasama mo ang nanay mo, na niloko ako sa loob ng 4 na taon, ginawa akong libreng katulong? Dahil sa planong agawin ang ari-arian ko at palayasin ako sa kalye, o dahil sa katangahan na hayaang lokohin ka ng kerida mo at palakihin ang anak ng iba nang walang hinala? Bawat tanong ko ay parang martilyo sa puso ni Marco. Nanigas siya, itinaas ang kanyang mukha at tinitigan ako. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung saan ko nalaman ang lahat ng ito. Ngumiti ako, sarkastiko, at mapang-insulto. Nagulat ka, Marco. Huwag mong isipin na ikaw lang ang marunong mag-artista. Tinuruan mo ako ng lahat, tinuruan mo ako kung ano ang pagtataksil, kung ano ang kalupitan. At ngayon, gusto mong iligtas ko ang nanay mo. Isang interesanteng tanong. Noong ang nanay mo na di umano'y lumpo ay nagtatype ng mensahe na tinatawag ang kerida mo na mabuting manugang, inisip ba niya ang araw na ito? Noong inudyukan kanyang hintayin ang pagsilang ng anak niya, at pagkatapos ay paalisin ako, inisip ba niya ang araw na ito? At ikaw, noong sumisigaw ka sa ospital, iligtas niyo ang asawa ko. Inisip mo ba ako, kahit isang segundo? Ang iyong legal na asawa na nagdadala ng anak mo? Hindi. Hindi ninyo ako inisip, kahit isang segundo. Huminto ako sandali para tumagos ang bawat salita sa kanyang wasak na isipan. Ang nangyari kay Nanay Rosa ay karma niya. Ang nangyari sa iyo ay pagpipilian mo. Wala kayong utang na paumanhin sa akin. Wala itong halaga. At wala akong utang na kahit isang patak ng simpatya sa inyo. Huwag mong pag-usapan ang mga taon nating pinagsamahan. Ikaw mismo ang pumatay noon. At huwag na huwag mong idadamay ang anak ko dito. Wala siyang ama na tulad mo. Tumayo ka at umalis. At huwag ka nang magpakita sa amin, kundi hindi ko masisiguro ang kahihinatnan. Ang mga security guard ko ay hindi kasing pasensyoso ko. Pagkatapos sabihin iyon, hindi ko siya binigyan ng pagkakataong sumagot. Itinaas ko ang bintana. Ang tunog ng paglock ay parang isang huling paalam. Tinapakan ko ang gas. Umandar ang kotse, dinaanan siya, tinalsikan ng maruming tubig mula sa lubak. Sa salamin, nakita ko ang kanyang kaawa-awang anyo, basang-basa, nakaluhod sa gitna ng ulan. Nilunod ko siya, nilunod sa kawalan ng pag-asa at kahihiyan na dati niyang inihanda para sa akin. Ang kanyang mga pakiusap ay nalunod sa ulan at sa lamig ng aking puso. Matapos ang araw na iyon, hindi na siya muling nagpakita sa harap ng aking gate. Marahil ay tuluyan ng winasak ng aking mga salita ang kanyang huling ilusyon. Hindi ko na kailangan ang serbisyo ng detective.
pinutol ko na ang lahat ng ugnayan, lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Ang kanyang buhay mula noon ay wala nang kinalaman sa akin. Gayunpaman, ilang buwan ang lumipas, isang matagal ng kaibigan mula sa Maynila ang tumawag sa akin. Matapos magtanong tungkol sa aking bagong buhay, nag-aalangan siyang ikinuwento ang sinapit ni Marco at ng kanyang ina. Sinabi niyang matapos bumalik mula sa Palawan, tuluyan ng nasiraan ng bait si Marco. Walang pera, walang pag-asa, iniwan niya ang kanyang ina sa ospital. Google ni Nanay Rosa ang kanyang mga huling araw sa pangangalaga ng mga boluntaryo at sa awa ng ibang mga pasyente. Namatay siya sa isang malamig na bakal na kama, nag-iisa, at sa pagdurusa. Sabi-sabi, hanggang sa huling hininga, sa kanyang pagdedeliryo, paulit-ulit niyang binabanggit ang dalawang salita, lugaw at maya. Marahil iyon ang huling pagsisisi ng isang inang nagpalayaw sa kanyang anak at naging malupit sa kanyang manugang. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina, naputol na ang huling sinulid na nag-uugnay kay Marco sa mundo. Hindi na siya bumalik sa motel, hindi na nakipag-ugnayan sa sinuman. Nakita siyang naglalakad sa mga lansangan ng Maynila na may gusgusin na buhok, maruming damit, masangsang ang amoy. Minsan ay tumatawa, minsan ay umiiyak, bumubulong ng hindi maintindihan. Naging baliw siya. Mula sa isang matagumpay at may pangakong lalaki, naging isang taong grasa siya, basura ng lipunan, na nabubuhay sa awa ng iba. Iyon ang huli at pinakamalupit na presyo na kailangan niyang bayaran para sa kanyang pagtataksil at katangahan. Sa pagkarinig ng kwento, natahimik ako. Sa aking puso, walang kasiyahan, walang awa, kundi isang kakaibang kapayapaan. Tila ba ang lahat ng sugat ay tinangay na ng hangin ng dagat, sila mismo ang sumulat ng katapusan ng kanilang buhay. At ako ay isang taong nakahanap ng lakas ng loob na lumabas sa kanilang trahedyang dula at sumulat ng sarili kong bago at magandang kwento. Ang aking bagong kwento ay napakaganda. Ang aking anak na si Lucas ay lumaking isang malusog at matalinong bata. Siya ang aking araw, ang kahulugan ng aking buhay, ang aking motibasyon upang magpatuloy. Binibigyan ko siya ng pinakamahusay hindi sa material na bagay, kundi sa pag-ibig at edukasyon. Tinuturuan ko siyang maging mabuti, tapat, at higit sa lahat, igalang ang mga babae. Gusto kong lumaki siyang isang tunay na lalaki na walang pagkakahawig sa kanyang ama. Ang aking tindahan ng damit pambata na may tatak na bagas, Jewelry, ay mabilis na umunlad. Hindi lamang ito isang negosyo. Ito ang bunga ng aking puso, ang aking passion. Ako mismo ang nagdidisenyo, pumipili ng tela, nag-aalok ng pinakamahusay na produkto para sa mga ina at anak. Naging sikat ang aking tindahan sa lungsod, nagbigay sa aking hindi lamang ng pinansyal na kalayaan, kundi pati na rin ng kagalakan at pagkilala. Pinatunayan ko na ang isang babae ay maaaring bumuo ng kanyang karera nang hindi umaasa sa isang lalaki. Naging isang malakas, independyente, at magandang single mother ako. Maraming matagumpay na lalaki sa aking paligid, ngunit hindi ako nagmadali. May malaking peklat sa aking puso, at kailangan ko ng panahon para gumaling ito. Hindi na ako naniniwala sa mga matatamis na pangako. Naniniwala ako sa tapat na gawa, at sa pagiging malapit ng kaluluwa. Isang araw, sa isang parent-teacher meeting sa International Kindergarten kung saan nag-aaral ang aking anak, nakilala ko si Paulo. Isa siyang mahusay na arkitekto, kalmado, matalino, at isa ring single father. Ang kanyang anak na babae ay nasa klase rin ni Lucas. Nagsimula kaming mag-usap una tungkol sa mga bata, pagkatapos ay tungkol sa trabaho, libangan, pananaw sa buhay. Natagpuan ko sa kanya ang isang pagka-matured at malalim na pag-unawa na hindi ko natagpuan sa ibang mga lalaki. Hindi niya tinanong ang aking nakaraan. Sinabi niya lamang na nakikita niya ang isang pambihirang lakas sa akin at hinahangaan niya ito. Minahal niya si Lucas na parang sarili niyang anak. Matiyagang tinuturuan siyang maglaro ng chess, mag-assemble ng mga modelo, mga bagay na hindi ko maibibigay bilang isang ina. Ang pag-ibig ay muling dumating sa aking buhay. Hindi ang maingay at nagmamadali, kundi ang tahimik at payapa tulad ng daloy ng isang malinaw na ilog. Isang hapon sa paglubog ng araw sa tabi ng dagat, lumuhod si Paulo at nag-propose sa akin. Hindi sa isang mamahaling singsing na may brilyante, kundi sa isang magandang kabibe na matagal na nilang hinahanap kasama ang kanyang anak na babae. Sinabi niyang hindi siya nangangako ng mas marangyang buhay dahil mayroon na akong lahat. Nangako siyang bibigyan kami ng isang tunay na tahanan, isang matatag na balikat na masasandalan, at isang tapat at hindi nagbabagong pag-ibig. Umiyak ako, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng kaligayahan. Tinanggap ko siya. Ang aming kasal ay simple at mainit sa tabi ng dagat, kasama ang mga pinakamalapit na tao. Nakatayo sa tabi ng dagat,
Magkahawak kamay sa aking asawa, tinitingnan ng aming mga anak ang aking anak na lalaki at ang kanyang anak na babae na masayang nagtatayo ng mga kastilyong buhangin. Napangiti ako. Ako. Nalampasan ko ang bagyo, nahulog sa bangin ng pagtataksil, ngunit hindi ako nawasak. Bumangon ako ng mag-isa, at natagpuan ang aking sariling araw. Ang aking kwento ay isang patunay na ang halaga ng isang babae ay hindi sa bulag na pasensya, kundi sa katapangan, na itapon ang lahat ng nakakalason, at hindi karapat-dapat at magsimulang muli. Ang tunay na kaligayahan ay laging naghihintay sa mga taong marunong magmahal, at magpahalaga una sa lahat, sa kanilang sarili. Ang nakaraan ay nakalipas na, at sa aking harapan ay isang maliwanag na hinaharap, isang abot-tanaw na puno ng kapayapaan at kaligayahan.